habit na unconsciously kong nagagawa kung bakit ang tagal kong matapos sa project ko. Welcome sa day 4 ng aking self-improvement and building my personal brand. Inabot ako ng 2 hours and 30 minutes bago ko malagyan ng translation yung project na ipapasa ko sa reel ko. Actually, 4 na video yung inedit ko. Pero hindi naman mahirap kasi lalagyan ko lang ng translation and kailangan ko lang i-cut yung mga dead scene para maintindihan ng professor yung sinasabi ko sa video. Kung tutusin, 30 minutes lang yung kailangan ko para magawa yun. Pero nagtaka ako kung bakit inabot ako ng 2.5 oras bago matapos. Nagawa ko yung mga task na kailangan ko ma-accomplish ngayong araw. Nakapag-workout ako, nakapagbasa ng libro, nakapag-aral ng video editing and social media management sa real world. Pero pagdating sa part na nag-e-edit ako ng A-roll ko para lagyan ng translation and i-remove yung mga dead scene, inabot ako ng magtatatlong oras. Ang bilis ko mawala sa focus and may mga time na nahuhuli ko yung sarili ko na nagma-mindless scrolling o nag-doom scroll. Ako lang ba yung nag-check ng mga contents na nagawa ko kahit nakaka-check ko lang na nag-e-end sa pagma-mindless scrolling? Nakaka-4 na araw pa lang ako sa journey ko and ito yung mga time na nakikita ko yung sarili ko na ang bilis kong mawala sa focus. Lalo kapag nape-pressure ako, nagiging unconscious ako and ang bilis kong ma-distract. Doon ko nalaman yung kahalagahan ng pagsiset ng oras. Habang nag-e-edit ako, sinubukan kong maglagay ng timer sa tabi ko para orasan yung trabaho na gagawin ko and nakatulong siya sa akin para mas makapag-focus sa project na ginagawa ko. Naranasan mo na ba yung mag-meditate ka ng walang timer? Yung tipong kakapikit mo pa lang pero parang ang tagal na ng oras. Ganyan din yung nangyayari sa akin kapag nag-e-edit ako ng walang timer. And ayun yung natutunan ko ngayong araw na it's much better na mag-set ka ng specific timer sa specific work para hindi ka nawawala sa focus. That's it for today and see you tomorrow.